Ang assets ng mga dawit sa flood control projects anomaly mananatiling frozen ayon sa Ombudsman. Ang investigasyon ukol sa mga kaso tiniyak naman na magpapatuloy. May report dyan si Bombo Grant Hilario. Binigyan din ng Office of the Ombudsman na frozen o naka-freeze pa rin ang mga assets ng lahat na masangkot sa kaso ng manumalyang flood control projects. Sa isang pahayag, nilinaw ni Assistant Ombudsman Attorney Mico F. Clavero na hindi pa rin hawak ng mga respondents ang kanilang mga pera o assets na nasa bangko. Bagamat anyaya, mayroon ng mapapaso o expire na freeze order laban sa mga ito, git ni Ombudsman spokesperson Mico Clavero, nakakuha naman ang Tanod Bayan ng Asset Preservation Order. Ibig sabihin, mananatiling naka-freeze ang mga bank accounts alinsunod sa civil forfeiture cases na inahain kontra sa mga inaakusahan at iniimbestigahan sangkot sa korupsyon. It is inaccurate to say na meron ng hold ang tao, ang mga respondent, dun sa pera nila. As long as meron pong asset preservation order na in-issue ng RTC. And in the cases that are mentioned in the articles, meron po tayong mga nakuhang asset preservation order. Ibig po sabihin, naka-freeze pa din po ang mga assets nila sa bangko. Kaya naman, ipinaliwanag pa ng nato ng tagapagsalita ng Office of the Ombudsman ang teknikalidad ukol sa layon mapanatiling frozen ang mga bank accounts ng sangkot. Sa kabila kasi ng expiration ng freeze orders, positibong ibinagi ng opisyal ang paraan ng Tanod Bayan para hindi muling mapasa kamay ng respondents ang kanilang bank accounts. So, pag malift na yung freeze order by operation of law, hindi na po talaga pwede yan i-extend, no? By operation of law, 6 months, lifted yan, automatic. Ang tanong dyan, meron bang na-file na civil forfeiture? Yun po ang mas nakakatakot. Yung civil forfeiture po ang punitive. Ibig po sabihin, ang punot dulo ng civil forfeiture ay mafa-forfeit na po yung assets in favor of the government. And in that same proceeding, sa start ng civil forfeiture, mag-i-issue po ang korte ng asset preservation order. So, ibig po sabihin yan, parang freeze order na rin yan. But for purposes ngayon, sa pag-forfeit na ng property or mga laman ng bank account, no? Samantala, pagtitiyak naman ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rumulya na tuloy-tuloy ang kanilang investigasyon kaugnay sa manumalyang flood control projects. Kanyang pinanindigan ang naunang posisyon na hindi na magbabanggit pa ng susunod na makakasuhan, bagkus hinimok ang publiko na maghintay na lamang muna. Tuloy-tuloy lang kami. Araw-araw nandito kami, araw-araw kinakausap namin yung mga kailangan kausapin. Nag-case meeting kami. Every day, not every working day. Minsan pati holiday, nag-uusap-usap kami. Pero may mga bagay kasi, kagaya niyan, kung update sa flood cases, hintayin na lang natin pag na-file na, bago namin sabihin sa inyo, yung mga bagay-bagay na bumabalot sa isang pagkilos ng Office of the Ombudsman. Bagamat hindi direktang sinagot kung mayroon ng susunod na makakasuhan, kanyang sinabi na asahan ngayong tag-init ay iinit. Kaya lang, natutunan tayo eh. Pagka tinanong tayo ng speculative question, mamaya kami mismo yung pananagutin tungkol sa aming sinabi. Kaya hindi nyo na ako makukunan ng ngayong mga impormasyon kung hindi rin naman tagos sa katotohanan. Marami yan. Maraming susunod yan. Itong tag-init, iinit. Ngayong tag-init, iinit. Sinasabi ko sa inyo. Hindi ko masasabi. Wala akong sasabihin ganyan. Basta itong tag-init, iinit talaga. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.